nananatiling punggok na iwan ang ating mga sweldo, mga kawani. At hindi natin nararamdaman man lang kung sa private sector naman ay may pariya-pariya itong inibigay sa 20 piso kada araw. At para bulahin pa ng gobyernong ito ang ating mga manggagawa sa pribadong sektor, na talaga pa ito ng dalawang klaseng pagpapasweldo, kuno imputed wage system. Sa halip, nadagdagan ang minimum wage at pataasin na akma batay rin sa pangangailangan na research ng Ibon Foundation na 900 o 1,000 kada isang araw para sa 6 na miyembro ng pamilya. Upgrade! Upgrade! Teacher salaries now! Ngayon natin ginuguhit sa kasaysayan na itong araw na ito ay ang pasimula ng pagkakaisa ng lahat ng sektor ng mga manggagawa upang hilingin ang nakabubuhay at disenteng pasahod para sa kanilang mga sarili at para sa kanilang mga pamilya. Alam niyo po ba ang minimum na pasahod sa ating mga kaguruan sa ngayon sa pampublikong paaralan? 18,549. Mas malala po ang kalagayan sa pampribadong sektor na mas maliit pa dito. At mas malala po ang ginagawa ng ating gobyerno ngayon, yung tinatawag nating kontraktualisasyon sa hanay ng pampublikong paaralan ng mga guro, sa mga pampublikong paaralan na ginagawang kontraktwal ang ating mga guro, na pinapasahod lamang ng 3,000 hanggang 6,000 kada buwan. Mula nung naupo ang kasalukuyang administrasyon, ni Singkong Duling ay wala pa itong naibigay na dagdag sahod sa atin. Kung kaya't napapanahon lamang at nararapat na ipanawagan na yung pagtakda ng National Minimum Wage. Kanina sinabi ni Robert na 1958 pa nagkaroon ng National Minimum Wage at mula 1958 hanggang sa kasalukuyan ay yung pagtaas ng minimum wage ay naiiwanan po doon sa pang-araw-araw na cost of living. Kung kaya't sa ngayon po, kung titingnan natin halimbawa, sa harap ng katotohanan na ang cost of living para sa isang pamilya na may 6 katao ay umaabot na sa 32,500. Ang minimum wage sa pribadong sektor ay umaabot lamang sa 466 pesos kada araw. Ibig sabihin po, halos 40% lamang ang natutugunan ng minimum wage doon sa pangkalahatang gastusin ng isang pamilya.